Sa dili pa ko magsugod, adto na ta sa pagpangayog katahuran alang sa tanan nga mga na naglantaw karon sa atong programa. Mayong adlaw ipapahulay kaninyong tanan. Tibuok kalibutan kutob sa maabot sa atong programa karon. Mayong adlaw ipapahulay kaninyong tanan sa naa sa tagsa-tagsa kapinoy-anan ug salamat sa inyong suporta o paglantaw usab sa gitawag og mayong balita, no, dakong programa alang sa kaluwasan kanatong tanan. Dayon di nato ikatingala nganong kining mga pinatikan nga mga tinuod ng katawhan sa Dios miabot karong panahon na, mitungha karong panahon na dinhi sa Far East tungod kay mao kini ang katumanan sa mga tagna sa balaang kasulatan nga di gyud nato pwede nga mapugnan tungod kay kini plano man sa Dios. Kay kung ang mga katawhan sa Dios nga katong mga real nga Katoliko nga natukod sa 33 AD, kung naapa unta to sila sa gikaingon ko na ninyo, wala gay katarungan, no, nganong muanhi ko kay dili pwede nga mukompetensya ko sa simbahan sa Dios, kay dili mahimog yun nga makompetensya, no. Pero tungod kay wala naman ang katawhan sa Dios, sumala sa atong gikaisgutan ato niagi, sumala sa Biblia og referensya, muna hinungdan nga na ako karon sa inyong atubangan nagsulti sa kamatuoran base sa balaang kasulatan ug base usab sa mga nasulat sa mga libro sama sa mga Bible history, Bible encyclopedia, Bible dictionary ug uban pa nga mga referensya, mga legal nga mga reference nga ginatuki nato sa kanunay isip usa ka pagpamatuod nga kining atong gihimo karon nga kini karong Jesus Kingdom do nagay basihan, dili kay magpataka lang, no. Karon sumala sa giingon sa Biblia sa Pinadayag kapitulo 13, Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 7, gibutang didto ang yawa o Satanas itugutan siya sa pagkigubat batok sa tanang katawhan sa Dios ug sa pagbuntog kanila, then gihatagan pagyud kinig atoridad pagmando sa tanang mga tribo, mga pinulungan, tanang katawhan ug tanang kanasuran. Sa bersikulo 8, musimba sa mapintas nga mananap o yawa Satanas ang tanang katawhan sa kalibutan. Nahitabo ni siya maong propesyaha mong tagna sa 1400. Gilabay siya din sa kalibutan diya sa Roma, sumala sa atong kikisgutan ng daan na mabasa na sa mga libro. Dayon paghuman patay ang katawhan sa Dios, bilingko din siya, misulod siya sa templo sa Dios, sumala sa Tesalonica, ikaduhang Tesalonica kapitulo gikasgutan nato na nalimot lang ko, ikaduhang Tesalonica na kapitulo 2 ba na o 4, bersikulo 4, nga ang yawa human niya upatay ang mga katawhan sa Dios, misulod dayon siya sa templo sa Dios ug miangkon siya nga siya maong Dios ug mao kanarong panuwaya karon nga mao si Lord Jesus Christ. So usbon ako, wala ko magpatakagyaw-yaw din kay haron nga paghagit ni mos kasuko, kundili ang akong istorya diri tinuod yod tungod kay nagbase man ta sa mga Biblia ug mga referensya. Lisod po kayo og kining nasulat karon nga mga libro diya sa Biblia ug di ni tinuod. Ug di nato nituhuan na problema na nato kay nagsulti man gyud ang maong libro ug ang mga Biblia. Kay gingong sa Biblia ug ang tanang katawhan sa yuta, no, ug ang tanang katawhan sa Dios gibutang sa Bible, no, gigubat sa mapintas nga mananap. So ang yawa ingon ang Pinadayag kapitulo 12 sad 9, no,
gitambog ang dakong dragon, karaang serpenteng yawa og Satanas gitambok dinhi sa yuta. So mananato na isguti. Karon sa pagpadayon no sa atong mensahe ato ni Agi, dunay gamay nga atong ipuno aton kay nagisgot man ta og cross. Simbolo man gyud ni Satanas tungod kay atong kinibasa na Anto Babylon page 181. At first the cross was emblem of Tammuz, at last became the emblem of Satan himself. So sa lain pang referensya, ang cross kuno usa na ka initial nga litra sa ngalan nga Tammuz. So adto ta karon sa mensahe karon. So usbon ko ang cross dili natala sa Bible ha. Kanang giingon diha sa gipasidunggan na ang cross. Kanang cross sa Bible gipuli lang na siya. Pero ang original gyud kung imong tan-awon sa original Bible is Tauros gyud ang gilansangan sa Ginoo, yung kamatyan. Tulid lang ni nga kahoy yon. Nahitabo lang nga ang katong tulid nga kahoy gibutangan og balabag, gidungagan og balabag. Muna nga nahitabo nga ang gitulid nga kahoy is Tauros nahimo ng cross. Gikan sa pagkamatay sa Ginoo midagan pa og 200 kapin katuig ang katuig gilansangan gidungagag balabag. Muna nga nahimo yun ang cross. Pero ang tinuod lang pagkamatay ni sa Ginoo ni Papa Isos atong tuig 33 AD kapin ang ikamatyan is Tauros gyud dili ang cross. Nahimo lang tong cross pag abot na sa tuig 326 tungod kay gibutangan man nila og balabag. Pero wa na lugar na namatay ang Ginoo. Kaysa tuyo manggod nila nga ang yawa simbahon gyud sa tanang tao. So dito nagsugod ang kapungot sa Dios tungod kay giadaptar man sa iyang mga katawhang Kristiyanos ang gipuli sa Tauros nga mao ang cross. Muna karon nga sa atong pamahayag kini base sa mga Biblia ug referensya. Karon atong hisgutan nganong naaning Isus Kingdom. No? Ang Isus Kingdom dili ni ingong gitawag Kingdom of God in heaven ha, kundi Kingdom of God. Nga na-establishar sa yuta sa tupa, dili ni mao ang gitawag og Kingdom of heaven. Kay kanang Kingdom of heaven kuha na siya tuwa na sa langit. Umaabot na siya. Pero kining gitawag og Kingdom of God nga gitawag og kongregasyon niya, asosasyon o pundok o katilingban sa Dios, muning gitawag og Isus Kingdom. Sa to pa, ang meaning sa kingdom, ako ipasabot ninyo, kingdom, ang bot pasabot, there is the king and his dominion. So wala ta magisgot diri og kingdom of heaven kundi kingdom of God. So kanos sa gitukod ang gingharian sa Dios sa kalibutan? Atong lilion una ang Daniel, propesya ni sa Daniel kapitulo 2 versikulo 44 tama ni sa 45, no? Gisgutan dire nga ato lang i-summarize ang kining gingharian sa Dios nga tukuro niya nasa 45, mahitabo lang ni siya sa kaulahiang mga adlaw. So dili pwede siya matukod sa 33 AD, no? Kay una man ang 33 AD ka sa 2005. So ang gisgutan dire kaulahian. So ulahi ang 2005 kaysa 33 AD. So kining Isus Kingdom dili ni mao ang gitukod ni Kristo ha. No, dinhi sa kalibutan nga ningon siya nga nining bato Pedro pagatukuron ko ang akong iglesia. So dili pwede nga moangkon ko ana. Dili pwede kay ngano man. Kato laeng turil to, no? Turil to sa mga gitawag og Kristiyanos. No? Kristiyanos to. Dahil kami di man mi Kristiyanos. Gitawag mig mga Isusyanhon. Mga pinatikan nagdala sa ngalan sa Ginoo. Gibutang sa agtang. Pero gisigutan diya sa mga Biblia ug referensya nga bisan ang Commentary of the New Testament prepared by the Catholic Biblical Association
gisulat atong 1942, no? Nga ang katawo sa kaulahiyang mga adlaw dunay ngalan sa Ginoo sa Dios agtang, dunay ngalan sa Dios agtang. Dahil gitawag ni og mga branded people of God sumala sa ilang libro. Then ingon po ang mga dictionary, Bible dictionary, nga usa ka ilhanan nga katawhan gyud sa Dios. Ingon po diha sa ikaduhang Timoteo sumala sa isgot ni Apostol Pablo nga motungha gyud ang gitawag og solid foundation of God. Gitawag og solid nga patukuranan sa Dios nga mga pinatikan o mga selyado. Na sa King James Version sa chapter 2 Timothy chapter 2 verse 19. So natuman ang mga propesya nila, ang ilang mga sulti natuman karong mga panahon na. So kami gitawag lang mi og kining saha, no? Dili gyud kami ang tinuod nga gitanom. Para bitaw ni sa saging. Ang usa ka saging gitanom dayon pagpurel na ato saging atong punuan na, pagkaputol na ato kay gulang na, hinog na, then ang kining saha dili pud pwede nga mosapaw ka sa punuan. Dito po ka moturok sa punuan, dili, kundi diri gyud ka sa kilid. Kay gitawag man ni sa Bible og saha. Og sa kahoy pa gitawag og branch o sanga, no? Wa mo gyud sanga nga sa pinutlan diha po ka moturok. So sa pinutlan diri gyud ka moturok sa musubol sa kilid sa pinutlan. So ang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo nga natukod sa Bible sumala nasulat sa Biblia nga iyang gitukod atong 33 AD naa gitanom o naa naturok sa gitawag og Middle East tungod kay didto man kini siya tukura sa Jerusalem o Middle East. Dayon ang iyang sanga, ang iyang saha di pud pwede nga moturok dito sa Middle East, naa sa Far East. So dinhi ko niya gipagkatao, no? Tungod kay ako man ang mutuman siyang plano, no? Ningon diri sa Zacarias chapter 3 verse 8. Confraternity Bible atong gigamit, gibutang dinhi. Mo ni gitawag og laing turil. Dili nimo Kristiyano sa, dili kami tinukod kun dili saha lang mi. Nga naa migimaw sa Far East. Ang Mother Church na mugna dito sa Middle East, mo to ang real nga Christian, ay real nga Katoliko. Dili ning Kristiyano ron, dili po ning Katoliko karon. Wala naman to sila ingon sa Bible, gihurot naman sila patay. So naami karon migimaw sa Far East. Aton tanawon ang Bible og tinuod ba ning akong pag-claim karon, no? Ulaw kay mo ang konta nya dili tinuod. Parehang Felix Manalo nga nangangkon siya, no? Way basihan siyang pagpangangkon di gyud tinuod. Ato ni Isaiah ron. Ningon sa Zacarias chapter 3 verse 8 butang dire, "Hear, O Isuswa, thou high priest, no? Thou and thy friends that dwell before thee, for they are pretending men. For behold, I will bring my servant in the Orient." Siya pagkatawhon ko niya ang iyang alagad dito sa Orient. Bible atong gibasa. Di ato lilion unsa ning Orient. Atong suportaan og dokumento unsa ning Orient. Ingon ang American Educator Encyclopedia, volume 11, page 86 to 87, giingon dire, Orient, the countries of East, or rising sun. The term may refer to all of Asia or only to Eastern Asia, the Far East. So, ang diskutan sa Biblia, atong gibasa karon sa Zacarias chapter 3, niingon siya ngadto kang Josue, nga akong pagkatawhon ang akong alagad diha sa Orient. So Orient man giskutan atong gibasa ang American Educator Encyclopedia volume 11 page 86 to 87 gibutang dire nga ang Far East maorasab ang Orient. So di modo isakto ang gingon sa Bible
O eksakto sad akong pamatuod nga kining turil, laing turil nga gisgutan diha niya sa Juan kapitulo 10 bersikulo 16 nga laing turil, sumao ni siya ang saha nga dinhi miturok sa Fares. Kining simbahana o kining simbahana dili ako gatukod ni kundi ako lang ang ga-establishar. Ako lang ang ga-organize. Kay ang gatukod man gyud ani, si Papa Isos dito sa Middle East. No? Kato iyang simbahan. Unya kay wala naman iyang katawhan, so ang sanga o usaha dito ragikan sa punuan. Hinumduma na saging, no? So diya saging pagputol sa punuan, kasumala yung sa Biblia ang Mother Church, patay naman sila. So mo kami nga gitawag nga misubol miguho dinhi sa Fares. Sumala sa Biblia o sa mga referensya. Kami ang gisgutan sa Juan 10, versikulo 16, nga doon ako'y lain nga karniro, nga dili sakop ining turila, so di ni Kristiyanos. Yung sa ingon niya, kinanglan ako sad silang manduan. Dahil moabot unya ang adlaw nga usara unya ang panon, o usara ang magbalantay. So muna may igsoon, sumala sa gisgutan sa Biblia, no? Ang giingon usab sa Isaias kapitulo 46 ato sang basahon, kining gitawag og connecting verse ni siya, sumpay. Ningon ang Isaias kapitulo 46 versikulo 11. Ningon siya rin kini siyang versikulo diang ko ni Felix Manalo, no? Pero ato ni saysayan karon og si Felix Manalo begini. Ato maning humanon karog saysay. Ningon siya sa 11. Isaias kapitulo 46 versikulo 11. Nagtawag akong usa ka dumadagit nga langgam gikan sa silangan. So gikan sa silangan is atong gisgutan karon na tao ang iyang alagad, iyang gipakatao ingon ang Zacarias diha sa Fares. Atong tanan og Fares bani ang gisgutan sa 11. Nagtawag ako usa ka dumadagit nga langgam gikan sa silangan. Ang tao sa akong pagtambag gikan sa usa ka halayo nga yuta. So halayong yuta sa silangan. So ikaw ni sabot anak, Fares ba nagdili? No? Pero klaro ka ang gisgutan, halayong yuta sa silangan. So gitawag og Fares. Ako nga gisulti, ako usab nga pagahitabuon. Kini. Ako nga gitinguha, ako nga gitinguha, ako usab nga pagahimuon. So kini siya maigsuon, no, dili lang kumuangkon kun dili ang imo lang kaugalingong hunahuna akong tugutan. Ug moingon ka nga ako ni, nganong akong pong ilimod nga tinuod bang gyud. Pero ug moangkon ko karon nga ako ni, ayaw di ko makon, ngano di pa lang ka matuo. Imo pa lang kong bugal-bugalan, mura hinungdan sa tong away. Muna nga pasagdan ko ug unsay naa si mga una-una. So atong tanawon igsoon kining lain na sa bersikulo, kining gitawag og kingdom sa Dios. Giingon diri sa the book of the Bible sa page 16 gibutang diri. Ningon siya din akong basahon, the symbolic vision with the dream of Nebuchadnezzar set forth the successive establishment of 4 empires: Babylon, Persia, Greece, and Rome. The last empire is succeeded by the kingdom of God. So muna ni karon ang the last empire, muna gitawag the Isus kingdom. So nagdala na siyang ngalan. So muna bigson ingon po diri sa Matthew 6 versikulo 33, no? Kay moingon ta karon sa panahon ni Kristo gitukod yang kingdom. Murag lisod kay tuhuan nato kay ngano man. Sumala sa iyang sulat ni siya, seek first the kingdom of God and His righteousness. So seek first
So kining sulata igsoon dili kay sa ila ning panahon na kun dili karong panahon na sa pagdihag establisar na ang iyang kingdom sa tuig 2005. Kining sulata gitawag ni siya og prophetic, no? Dili sa ilang panahon kun dili karon nga panahon kay nganuman. Sa Matthew 6:10 nagtudlo siya sa pag-ampo sa iyang katawhang Kristiyanos. Unsa ingon? Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagasimbahon unta ang imong ngalan, paanhia ang imong gingharian. So di modo sa panahon ni Kristo wala pa din ma-establishar ang iyang kingdom. Tingnan mo, nga nang ingon mo siya siyang ampo, paanhia ang imong gingharian. So muna mga igsoon, kining mong karong sulat o matong nabasa, sibo kayo, kaya nga naman, ang ang kingdom sa Diyos, iyang gitukod, nitong panahon na ni Kristo. Niya tanawa si Kristo, dako naman siya, nagtudlo siya sa iyang mga tinunan, no? Yung siya, paanhia ang imong gingharian. Sa ito pa, wala pa gilimari. So, ang katumanan sa iyang pag-ampo, nga tukuron ang iyang gingharian, inyo sa Daniel Kapitulo 2, Daniel Kapitulo 2, versikulo 45, nga tukuron ang gingharian sa Dios gitawag og Isus Kingdom karon ang panahon na sa kaulahian. Kalingo mas sa kaulahian na tukuron. So muni karon igsoon akong pag-angkon na dili ingong gapataka ko pag-angkon tungod kay libas imong ginato sa Biblia ang referensya. Karon kining Far East, no? Kaningon magtawag kog tao. Kinsa ni siya? So di na lang ta ingon nga magpaligoy-ligoy pa. Ato lang itugan kay lisod kay nga gi-claim ra ba ni Felix Manalo. Ha? Ang Far East gitawag ni siya og the rising sun, no? Atong tan-awon. Chapter 7 verse 2 sa Apokalipsis o pinadayag gibutang din Chapter 7 verse 2 ta magsugod gibutang re. And I saw another angel ascending from the rising of the sun, having the seal of living God. So ang ilhanan dai sa usa ka anghel nga iyang sinugo dunay silyo sa buhi nga Dios. So unsa may silyo sa buhi nga Dios? Sumala sa komentary nga gibutang dinhi sa Commentary of the New Testament prepared by the Catholic Biblical Association, gisulat atong 1942, gibutang dinhi. The seal of living God is an emblem of security. This symbolism is taken from Ezekiel 9:4, servants of our God. The faithful, who are to be marked as slave, were branded, probably with the name of God and the Lamb. So ang ilhanan de sa usa ka sinugo sa Dios nga naa iyang gipakataw sa Far East, pinatikan, agipatik, agtang. Unsay patik sumala sa libro sa Biblia, iyang ngalan. So kamo nay hukom ana og kinsa na kay ming kag ako di kana ko balibaran ngano ilimod pa man ako nga tinuod man gyud, pero ming kag dili ako nganong pugson pug kanako di kam to. Ang importante lang linaw lang ta, peace lang ta, kaya mo koy tuyo sa pagig-away ninyo. Kung dili nagpamatuod naman ko base sa Biblia referensya, ug di ka mo tuo na di lang ta mag-away. Basta moingon lang ko nga kinis Felix Manalo butbuton gapataka lag kantes taka lag pangangkon, no? Siya kuno ning anghel nga gikan sa silangan sa adlaw o gitawag Far East, then nagdala kuno siya sa silyo sa buhi nga Dios. Unsa ingon sa libro nga ang silyo sa Dios ngalan ibutang sa agtang tanawa. Ingon siya sa verse 3, saying, do not harm the earth or the sea or the tree, till we have sealed the servant of our God on their foreheads. Ha? Ug imong tiwason nagbasa, ang gipatikan diri 144,000 ka mga Israelitas. Sa matag usa ka banay sa Israel adunay 12 ka banay. Dahil kada banay ini patikan, ang patikan na po 12,000 ra ka buok.
nya 12,000 sila kabuok, sa matag banay nya 12 sila kabanay, 12,000 times 12 equals 144,000 ang napatikan. Ha? Sumala yung sa Biblia, ang anghel karon silangan sa adlaw, giingnan niyang upat ka anghel nga naa sa upat ka kantos kalibutan. East, west, north, south. Mao man ay upat ka kantos kalibutan. Giingnan niya ang upat pug ka anghel nga ayaw sa inyo dagmali ang dagat, ang kakahuyan, hangtod nga amo unang katimbrihan ang makatawhan sa Dios diha sa ilang agtang. Karon, ug mo iyong kakarog si Felix Manalo ni. Ang pangutana ang unang-una. Si Felix Manalo ba doon na sa ngalan sa Dios agtang? Ikaw na itubag. Si Felix Manalo ba na? De, si Felix Manalo ba? Nakapatik ba siya sa 12 kabanay sa Israel? Nga 144,000 kabuking napatikan? Ikaw na po itubag. De, ug moingon kag siya, makarepresentar baka karog usa ka si Israel, usa ka Hudiyo. O 5 lang kabuk, aw, 2 lang kabuk. Ayaw lang ng 144,000, kidaghan naman na kayo. 2 lang kabuk, ipakita ko nun ng tawhanan nga gipatikan ni Felix Manalo. Gipatikan ang agtang ang gipatik ngalan sa Dios. Kay ato ingnon nga siya ni. Kini manggong mga tao god, no? Ako mo himumduman, no? Ang Biblia gihimo lang nilang panapi. Nagpataka na lagpakantes, nagpataka na lagpangangkon. Para guni Ilisoriano pagkakitag na gitawag sa Bible nga Church of God, himo po siya Church of God. Nya kay karon nangumustahay man mga Church of God sa Roma 16:16. Moingon siya apel siya ni nga napa man siya itlog siyang lulo. Ha? Wa gani mi mo angkon nga kami gyud ang saha. Ay ano mo angkon man pumong sang di man kami di man kay kami gitanom dito, di man kay kami tinokod. Mga real man tong Katoliko katong mga Kristiyano sa una. Kato Iglesia ni Cristo nga pag-abot sa tuig 107 nahimong Katoliko. Mabasa man na kay si Santo Ignacio of Antioch, siya man mo ay nagngalan sa tanan nga makatawhan sa Dios sa unang panahon nga nganlag usa ka ngalan nga Katoliko. So ang mugna ang pulong Katoliko sa tuig 107 to 110 AD pinaagi sa baba ni Santo Ignacio sa Antioch. Karon kining Biblia karon gisulat sa wala pay tuig isa ka gatos. Ang propesya natuman karong panahon na metod ni pinadayag kapitulo 7. So sa dili pa silutan ang kalibutan nining pitok hampak o gitawag og 7 Great Tribulation. Doon na say usa ka alagad sa Dios gitawag servant of God nga usa ka anghel. Ay katingala nga doon na anghel na himong tao nagpagkatao naga ni Dios na himong tao si Papa Jesus day. Tungod sa iyang gugman nagpakahimo siyang tao aron mag-antos siya. No? Dahil pagkatingala nga doon na siya gisugo kay iya manggisgutan na sa karyas nga iyang pagkataon niyang alagad. Asa niya pagkataon? Sa Paris. Sumala sa itong gibasa. Nga mo na imutuman siya mga plano. Kaya sa may plano na sa Dios ang pag-establisan o pagtukod siyang gingharian na siya. So mao kani karon ang katumanan sa mao sa Bible. No? Dili na lang ko maglimod-limod o sa na diha. Kay klaro man pug kaayo. Tiaw-tiaw din ngalan sa Dios among agtang. O tiaw-tiaw pa ngalan pulbida. Di ko ipatik oy. Nagasakit-sakit lang niya di tinuod ni tatog ballpen lang ni o pentel pen kay pwedeng irison. Masin ko ni. Lisod pug kaig mamati ko sa mga tao dito sa Israel, unya ako ay patik. Lisod kayo. Pero nawas Felix Manalo, perting but-buto na. Siya ko noon nya mangayo tan niya usa lang ka tawo nga dunay patik sa agtang Hudiyo, wagi kapakita. Ano naman, nangangkon na mas nasulat. Kini mahitabo unya inig abot sa panahon. Inig human akong sangyaw sa ngalan sa Dios diri sugod sa Pilipinas. Inig human akong sangyaw. Di na magmahay ang tao kung moabot na ang katalagman. Di na sila magmahay. Pero karon dili pa pwede kang anuman. Bag-o pang gisangyaw ang ngalan sa Ginoo. Ug pipila pa lang ang midawat sa patik. No, gamay ra. Unya karong moabot ang katalagman ug mga adlaw o sunod tuig. Gamay ra kay maluwas. Kaya nga pila ra makabuk pinatikan. Na kay ang laglagon sa Dios ingon ang pinadayag kapitulo 9 bersikulo 4 gibutang din
ang laglagon, ang maigo sa mga katalagban, gibutang man dire, and they were told not to hurt the grass of the earth, or any green things, or any tree, but only those men who do not have God's seals upon their foreheads. Akin sa laglagon, ang katong mga tao lamang nga walay patik sa Dios agtang. Muna nga karon nagsugod nako kay nga naman hapit na maabot. Hapit na matuman kining gitawag og 7 Great Tribulation sa Bible. Muna nga nagsugod ko karong mga panahon na. Kay buhan katong mudawat siya ngalan, mauro niya to'y maluwas. Sumala masulat sa Biblia. Ha? Muna karon, di na lang ko magpaligoy-ligoy. Dili po ko mangangkon nga ako ni. Ha? Pero kung moingon kag ako ni, dili lang po ko mulimod kay ang tinuod man. Nganong di ko moangkon kay ngano man. Hilasan niya ka. Ano man, masinahon ra ba ka? Ha? Angkon ba po kag alagad sa Dios? Nya wa kay prueba, wa kay ebidensya. Kay lingon ang Bible, oh. Lingon ang libro, ang Biblia, kay ang tinuod alagad sa Dios silyadong agtang. Arita sa Apokalipsis o Pinadayag, Kapitulo 22, versikulo 3. Atong tanaw ni mga servants. And there shall be no more any accursed thing, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Sa ilahan na siyang servant. And they shall say his face, and his name shall be on their foreheads. Og mangangkon kang servant ka sa Dios, pagpuyo, wa kay ebidensya. Wa kay prueba. Tinuod na ang mga servant sa unang panahon ni Papa Isos, sa wala pa moabot ning panahon na, sa wala pa sila mamatay, wa gyud bisan usang pinatikan ato. Ano man? Ang 7 Great Tribulation dili man para silang panahon, kundi karon namang panahon na. Karon namang panahon na ang 7 Great Tribulation. Karon kung ang iyang alagad o servant dili magproklama, dili niya isugo ang pagpamatik, unsa may kaluwasan siya mga alagad? Muna nga karon gipakataw ko ni Papa Isos sumala sa Bible haron pagtuman siyang plano. Kaya nga unsa may iyang plano? Pag-establishar siyang kingdom. So ang ilhanan siyang kingdom patik ngalan niya nga ipatik sa agtang. Muna ang gitawag niya iyang katawan. So muna karon kining akong paghago karon nga nag-antos ko sa pila ka tuigan, no? Karon panahon na ang katumanan. Bahala nagmutuo bagag sa dili. Basta ang importante nga akong pagmatuod base sa Biblia ug referensya ug usa sa kamatuoran nga di ginipiki ang nasa mga agtang. Ngalan original yun ngalan sa Dios. Ayaw ingon nga, ayaw na ingon nga Hebrew ang ngalan sa Ginoo, Griego ang ngalan sa Ginoo. Ayaw na. Kaya naman ang Dios diha na wa pa siya makahimog tao. Wala pa'y Hebrew, wa pa'y Griego, wa pa'y English, wa pa'y tao. Bida po ni istorya ay. Nya mingon nga Hebrew ang ngalan, wa pa gani tao, wa pa siya kabuhat ng tao. Lala siya kay siya magimo. Siya ang ngalan ana. So doon na po yung nangutan na sa atong text message nga ang sa kong apelido sa Ginoo. Huwag ko ikatugan mo ko sa apelido sa Ginoo naman. Lingong ang Biblia. Ngalan rin ito sa makabok ngalan. So doon na pa apelido sa paduhan ay ngalan. Kana apelido, gitawag biya po na og family name. Ngalan po na. Yung usara may ngalan. So muna mga igsoon nga sumala sa Biblia na itong gibasa karon. Kining giingon sa Biblia, no? Nga laing turel sumuni ang saha, dili gini mo iyang gitanom. Ang gitanom niya butanta magtanom kag usa ka saging, di man na moturok kun saging, di man bunga og dito nimo saha mo imong kwaon mo itanom, so dalag yung punuan. So pagturok ato kining saha nga moturok sa kilid, di pa po ni siya mamunga kay nga naman wa pa man putla ang gitawag gitanom, wa pa man putla, wa pa man mumunga, wa pa man muhinog, pero lanay saha. So
sa pagwala na ang kanong gitawag og punuan, giputol na kay wala gilungag ng saging. So amo na po ning panahon nga dinhin maturok ang iyang kingdom, no? Nga gikan ra pud sa iyang saha. Agikan na po siyang punuan. So dili mi pwede nga mangangkon nga kami to iyang gitukod, kundi saha lang mi sa iyang gitukod. Di kining giangkon ni Felix Manalo na kamo nalay hukom ana unsang kitinuod kay ano kining pinaday kapitulo 7 iya ra bang gi-claim nga siya ni ha iya ra bang gi-claim mo na nga kamo na lang mo isabot ana, no? So pasaylo alang ko nga tingali masuko ka ang ako lang nagistorya lang ko sa tinuod kay di man pwede nga ilimot taning mong kamatuoran, ha? Basta kay mingon lang ko nimo dawaton ako ug unsay imong una-una. Moingon kag dili ni ako, wa tay problema. Ayo, di po ko mugos nga naman. Lisod kaig di ka mo tuo mo hinungdan sa tong away. Pero moingon kag ako ni, usa man ako paglimod nga tinuod man pod. Ha? Alalag ilimod ako tinuod man, kinsa man ko ni pinatikan karon be. Ngagikan sa Fares. Nga moadto unya sa katawhang Israel. Aron patikan sila dito. Alisir ibobo ang mga katalagman. Unya na ko madto dito kung mahuman ako patik dinhi sa mga nasod. Ilabi na nasod Pilipinas. Dili sa mahitabo ang patik. Kaya ninyo man ang sa Isaias kapitulo 30 versikulo 27 ato sa basahon. Isaias kapitulo 30 bisagikan ang ngalan sa Ginoo. Ibutang diri. Isaias kapitulo Isaiah chapter 30 verse 27 gibutang diri. Behold, the name of the Lord cometh from afar. Yung siya pamilaw mo. Kaingalan sa Ginoo magagikan sa halayo kayong yuta. Alalang halayo yung luyota din ng Middle East. Ngang layo ang Far East man. So, ay mo katingala nga nung diri gagikan yung ngalan sa Ginoo, diri nagagikan ang pinatikan. Kaya naman nasulat mo sa Biblia. Ha? Mo man nasulat sa Bible. Alalag to ison tanan. Alalag dili na matuman. Nga bisan ako, di man ko kapugong. No? Di man ko kabuot. Di po ko kabalibad. Dili po ko ingon nga tinulang kiniministeryo na ko. Perting sa mo kagyan. Samok kayo. Ano man, nagsulti tas kamatuoran reportin daghanang tawo nga suko. Nga suko nga naman. Mga mini manggula sila. Yan ka og isakto pa ng mga Kristiyanos. Pila kabuk na rehistro karon sa sekong Kristiyanos. Pa tilaghanan nya nagkasinabot mo. Na Santa Iya lang mo pangangkon. Wagi simbahan nga wa mangangkon sakto. Nangangko puro sakto pero pangutana. Naba kay gibasihan si mo pangangkon. Doon na ba kay ebidensya nga ikaw ginang alagad sa Dios? Ug wala na pagpuyo na lang kay karon panahon na bulgar gyud mo tanan. Kay dinhi di na magyud mapugngan isulti na magyud ang tibuok kamaturan. Base sa Biblia ug referensya ug uban nga mga kasaysayan. So muna maigsoon karon nakabalo naman ka, no? Tingali dugay na kang kasunod-sunod sa mga mga gipangwali nako ay napaglangan kay ningon ang buhat kapitulo 4 bersikulo 12 ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya tungod kay wala nay lain nga ngalan pila ka buk ngalan isa ra nga makaluwas sa tao muna akong pamatuod usa ra pila ngalan sa imong nakita sa utang isa ra so moray makaluwas mura ni imong dawaton o gusto kang maluwas. Kana o gusto kang maluwas. Muna maingkog ay paglangan nga naman. Ibaw-iba. Ang kamatayon wagi tao mag-ingon nga mamatay ka og maon sa diha. Ang kamatayon ingon ang Bible sama sa kawatan. Kay kung ang tagbalay kung ang tao nakabalo pagkanos sa kawatan, wa na. Kana tabong na isnatan diha na hold-upan da siyudad. O kabalo pa na siya hold-upon siya ng adlaw. Di na mo gawas. Di na mo suroy siya naman. Kabalo mo na siyang hold upon siya, kawatan siya.
Pero tungkol kayo asya kabalo, wala na huldapan, nakawatan. So inana sad ang Bible nagtugan. Nga kini kunong kamatayon, parihara ko sa kawatan. Mukalit lang abot. So di ka kapangandam. Di ka makaingon nga unya na. So samtang buhi pa ka. No? Kaya ang kamatayon sa manas kawatan, moabot na sa tao. Muna inon ka na ko, samtang buhi pa ka. Muning panahon la, ang mudawat kasi ang alan. Kaya sa mapagdawat at patay na. Mga tanan ko nimo, ang patay, doon na dahil pagtuo. Unyang kalawasan, pinagri sa pagdawat o pagtuo siyang alan. Ngun ang Juan, Kapitulo 1, versikulo 12, nga karon, mabtan kag kamatayon. So, pagkaluwas, may magdoktrina na sa Katoliko nga, ang patay ampuan, maluwas, pastilan po doy. Looy ka nang mabilin. For example, God, kitaran doha. Kung tinuod pa ng doktrina lang nga pinagig ampo, maluwas. Na, looy kay ka, di ba ako'y looy? Huwag ka na itong basin sa kaluwasan. Palitag, mamatay ka, ako'y ampo nimo. Huwag ingon sila nga maluwas ka. Luwas ka, ang problema, hindi ka matay na ko kasi mampo. Oben ka, o ako'y ba unang mamatay? Magampo ka para nako, luwas ko. Ang problema, hindi ka matay nimo kasi mampo nimo. So, ana ba, gamitin mo utok. Sunod lang taong sa Bible. Di ka musunod ng doktrinang hiwi. Biday. Ang pagtuo, pagdawat sa ngalan, mo makaluwas. Usaw man yung pagdawat, pagtuo sa ngalan, patay na ka. Na-imagine ko na bagayo. Makaalagad din patay na. Ay, pastor, naamlay na sulat sa Biblia, pastor, ang patay giwalihan. Lagi, kato magpatay ng inosente. Pagkamatay kong papaisos ko, ito siya kinapusulan sa yuta, kasi ang giwalihan ito. Kato nga lumo sa tubig. Wa pa man tumawalihi sa maing balita god mo na nga siya personal nga nagwali dito. Nya karon maapil ka ato. Ala sige ato sa ilawom sa tubig. Ato sa ilawom sa yuta. Maawat man ka ato nila nga lahi man to sila. So ang kanang patay nga walihan, no, paminaw mo. Kato ra gyung wala makadungog ba sa ngalan sa Ginoo. Mo to sila walihan. Nya ikaw karon kay nakadungog naman ka. Alatisting ko rin kumatay, nababakay kaluwasan. Ako lang kasulti ang daan. Nga naman, inig-abot ka ron sa maong katalagman. Kaya mo patay, maginig tao. Ha? Nya, lalo mapugngan mo ng mga anghel, manigisinugo sa Ginoo sa pagsilot sa iyo, ta. Hadlok na mo ng COVID-19 karon, nga sample pa na. Samot na ng 7 Great Revolution. So, ikaw nakadungog pa ka karon, na may nakita man na akong Facebook, no? Then nakabalo man kag sa account, kailangan ka na mo na paglangan kay basi magmahay ka. Inumdumi. Ingon ang kasulatan, ang kamatayon sama sa kakawatan. Muabot na sa tao nga wa di niya madahom. So mula karon wa kay relasyon sa Ginoo, kay makaparelasyon sa Dios. Ngadto sa Dios iyara man gyud ngalan. Juan Kapitulo 1 versikulo 12. Kaysa tanang midawat og mituo siya ngalan, nangahimo silang anak sa Dios. Karon, kabalo mo kung ka anak sa Dios, nga naman, wa pa magkadawat ni ngalan, alalag ni mangkon kag anak ka sa Dios. Na pareha na mo Felix Manalo, but-buton. Takalag pangangkon sa Bible. Tanaw ra oh. Siya kuno ning anghel gikan sa Far East nga namatik dito sa Israel. Unya mangutana ta karon, mangayo tag duha ka pinatikan sa Israel siya gapatik. Wagi kapakita. Samot nagpanilingan ako siya ng 144,000. Kita kag nay pinatikan dito sa Israel. Basig 5 lang ka buo. Basig 100 lang. Naabag siya ikapresentar. Wala gapataka lang magupangangkon. Wa man ko makig-away nila, wa man ko manghilabot nila. Nagtugan ako tinuod ba? Nga nagpataka lang sila pangangkon. Para ganing Katoliko karon nangangkon nga sila kuno tong tinukod ni Kristo. Pastilan, namatay ng tinukod ni Kristo. Ingon ang Bible, ingon ang inyong libro. Spirit of Catholicism. Sinulat na so sa kapari. Sa ingon niya dito, nga kung muangkon ta nga kita mga Katoliko, wag itay mga ulaw. Ala, angkong Katoliko ka. Nindot man ni kay ngalang Katoliko. Pagta nindot ni kay si Santo Ignacio goy nagtawag ani.
Muy nagngalan ani siyang simbahan. Pero problema patay naman ko sila. Di kining Katoliko karon sumala sa tong pangsaysay, ila ra man ang gisulob. Dahil sila midaghan, sila mo na alaan nga katawhan sa Dios. Imagine ba? Ingon ikaduhang Tesalonica 2:4. Ang taong yawanon nga gipalihok pinagi sa gahom ni Satanas. Misulod siya sa templo sa Dios ug miangkon nga siya mao ang Dios. Kanang imong Ginoo karon mao na siya, si Lord Jesus Christ. Misulod siya sa templo sa Dios ha, wa gyud siya mosulod sa palasyo. Wa siya mosulod sa Malacañang. Templo sa Dios siya misulod. Ug nasakitan ka, gwantala na kay ngano man, mo may gitug-an sa inyong Biblia. So, moro to siya. Moro to yung mga pagpamatuod. So, dugang mga pangutana, no? O panitan naglibog pa ka. Litan nga unsa imong pangutana, no? Ayag kaulaw, ay kahadlok sa pangutana, no? Kaya isbo-usbo nako. Dili ko insultador. Tarungan lang ko approach. Kumutext ka, tarungan lang ko. Approach. Ayaw lang pagngalan ug di mayo kay ngano man. Ang katong mga tao ni text ato ni approach og mga dautan, mga pulong, wa gyud magmahay, gibaslan lang nako sila dautan pulong. Sila may nanguna. Ug mingon sila patay ta pastor, siko sugot po ko. Naman, dili naman ko magpailob. Ano man? Sumo na kag pailob ay. Sumo na. Muna maingon ako ug unsay gusto nimo. Mo pud na ikong gusto. Ug gusto kag kaayuhan. Mo pud na gusto kag away na pud. So muna karon ang Isus Kingdom. Muna karon nga timan ilang pagayo sumala atong gisgutan mas Biblia ug referensya ato nabasa karon nga hapit na gyud may tabo, hapit na gyud mahuman ang gitawag og hapit na gyud siluti sa Dios ang tibuok kalibutan. So inigsilot ani niya, no? May tabo una ang pagpamatik. Kaharon ang katong modawat sa ngalan moro gyud maluwas panahon sa katalagman. So, dungog himaya, nga lang sa among gamahanang amahan ng mas papaisos. O, usbora ko, ay napaglangan kay basig niya nang gitawag nga kawatan nga maong kamatayon.